Rian, yung behavior of posting ng isang tao ng kanyang wealth or lifestyle na usong-uso na ngayon, ano? Posting online ng mga halimbawa kung ano man yung mga bagay na meron ka. Saan po ba galing o anong ugat nitong behavior na ito? Well, kasi nakita naman natin na malaki ang pagpapahalaga ng mga tao sa social media, 'di ba? Na na ano, malaking pagpapahalaga dun sa pagpapakita ng material possession, 'di ba? Kaya dahil nandun yung malaking pagpapahalaga at saka nakikita na okay, mas attractive tayong tingnan kapag nagpo-post tayo ng magagandang gamit natin o kaya mga bagay achievement kasi iba-iba tayo ng definition ng achievement natin eh. Pero yung mismong lipunan kasi natin mataas yung nilalagay nilang, halaga doon sa mga material na bagay, sikat ka, o kaya naman, kung ano-ano pa. So, dahil gano'n yung pagpapahalaga doon, maraming mga tao tuloy na parang gusto din nila iparamdam na, "Oh, meron din ako niyan." 'Di ba? So, sa totoo lang, wala naman ding masama kung tayo ay nagpo-post ng mga milestones natin sa buhay o kaya naman kung anong mayroon tayo. Kasi siyempre, proud naman din talaga tayo, 'no, kung titingnan, oo. Pero siyempre, mukhang iba-iba din kasi ng context 'yan kung bakit nagiging hindi rin gano'n kaganda yung reaction ng mga taong bayan ngayon na may kinalaman do'n sa tinatawag nga na nepo babies, oo. Sige, pag-usapan po natin yan ngayon kasi sabi mo nga parang because of social media kaya nauso itong mga posting ng kung ano-ano Mm. mga bagay na meron ka. Pero meron bang specific timeline kung kailan nagsimula to? Kasi nung nagsimula naman yung social media for connection with our loved ones, with our family, kayo ba Oo. pinag-aaralan nyo? Kailan ba nagsimula ito? Not just specific for Nepo babies but for everyone. For everyone, I think mga ano 'yan, eh, ma-observe natin, nung time na nagkaroon na ng ano, ng 'yan, yung Facebook platform, 'di ba? And, makikita mo sa Instagram, yung simula nung, sabihin natin mga around, 2000 something na din, 'di ko na ma-pinpoint, pero makikita mo yung pag-transition nun from something na ginagamit lang siya for social connection, 'yan, nakikita natin na 'yun, nagkakaroon na ng curation dun sa mismong mga contents na kailangan maayos yung damit, kailangan maayos yung mga pino-post natin o kaya ayan may mga nagpo-post na kung gaano sila ka-proud. 'Di ba dati makikita natin naiinis yung mga tao kapag nagpo-post ka ng picture na mo ng pagkain kasi naabutan ko yun, eh, naiinis 'di ba parang sabi nila napaka-petty naman yan nagpo-post ng mga pagkain tapos pinipicturean. Tapos eventually na-shape yung mga tao na, oo nga naman walang masama sa pagpo-post ng mga pagkain. Hanggang sa mula dun sa pagkain mapapansin mo na nagpo-post na sila ng mga puwedeng kotse, puwedeng bahay. Dati-dati mapapansin mo na, ay nakakaasar kasi nagyayabang. Pero eventually nasha-shape din yung mga tao na, oo nga naman, wala namang masama. Na nagpo-post din naman tayo ng mga bagay na pinaghirapan natin kasi pinaghirapan naman natin siya. So makikita natin na every time na nagkakaroon tayo ng mga ganong klaseng pagtanggap, nagkakaroon ng mga struggles, 'di ba? Kasi nagkakaroon ng conversation, nagkakaroon ng usapan na hindi naman talaga sa lahat ng bagay ay masama talagang mag-post nung mga bagay na mayroon tayo. Pero makikita mo yung transition na yun from pagkain, hine-hate natin yung mga gano'ng tao, then eventually nag-change na din siya na, o nga 'no, parang lahat tayo nakikisabay na na kailangan kino-curate na din halimbawa yung mga contents natin, yung mga pictures natin, yung mga videos natin, na dapat parang fino-flaunt siya. O, pero siyempre hindi naman yan nag-a-apply sa lahat ng mga tao, 'no. Pero madalas kasi napapansin natin na mas madami yung likes or engagements, mga comments na maganda kapag nagpo-post tayo ng mga bagay na maganda, 'di ba? 'Yun yung tinatawag natin na status signaling, parang ganyan. So parang naiisip ng mga taong nagpo-post na 'yon na attractive ako sa mga potential na puwede kong friends or connection kapag pino-post ko yung mga bagay na mayroon ako. Kasi Mm. it also shows na mukha akong successful or it is equivalent dun sa pagiging ano nga 'no, successful na tao, ayan. Kaya Oo. ayun, parang Tsaka napapansin natin nag-change na din siya. correct.